Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Uupo na po ang lahat upang pakinggan ang homilya. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Kay purihin ang Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Napakasaya kapag ganito. Ganito kaganda. Ganito kadami ang patuloy na nagpapasalamat at nagpuri sa Diyos. So, pag-usapan natin itong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Mahirap ba ito gawin? Hindi. Pero nag-require ito ng consistency na pagsasabuhay. Gaya ng sinabi ni San Juan, 1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit na puot naman, ano daw ang tawag doon? Kaya kung ang kapatid ay nagmamahal sa Diyos, dapat mahal niya ang kanyang kapwa. Yan ang pinakamagandang pundasyon na gustong iparinig ni Kristo sa atin ngayon. At kailangan, ano bang sabi niya? Dalawa kasi dito eh. Dalawa ang binanggit ni Kristo kung naisabuhay natin ito. Una, sabi ni Jesus, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At ang pangalawa, sa Gospel na Luke 10:25-28, sinabi ni Kristo, magkamit ka ng buhay na walang hanggan. So mahalaga yan. Kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa at lakas, at yung kapwa gaya ng ating sarili, hindi kayo nalalayo sa kaharian ng ating Panginoon. Okay? So, kung naghahangad tayo ng magandang paraiso, anong dapat gawin? Di ba gusto natin ng kaharian, paraiso sa kaharian ng Diyos? So, ito na ang pinakasagot. Kung gusto mo ng paraiso sa kaharian ng Diyos, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos at kapwa. At sabi niya, di ba sabi ni Kristo, mas mahirap pang makapasok, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa atin daw. Bakit kaya? Lalong-lalo na yung binanggit ni Kristo yung mga mayayaman. Bakit napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil ang tagal kasi yung paghahari ng Diyos. Kailan kayo mangyari yun? Hindi rin tayo, araw-araw tayong nagsasabuhay, minsan failure, minsan naman okay, minsan hindi. Kaya sabi ni Kristo, mas okay pa yung kamilyo na napakabilis ng pumasok sa kaharian ng Diyos. So, tingnan natin yung iba pang mga proseso. Mahalaga kay Kristo ang kapwa. So, yan sa mga noon kasi kautusan eh. Di ba? Kung ikaw ay namuhay sa kautusan, okay ka para sa Diyos, sa kaharian ng Panginoon. Pero kay Kristo, kahit makasalanan na, basta minahal mo ang iyong kapwa, good yan sa kaharian ng Diyos. Kaya dito sa New Testament, ang pinaka-mission ni Jesus ay ang kapwa. Lalong-lalo na ang pangangailangan ng ating kapwa. Kapakanan ng kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, ang pinakamahalaga sa Diyos. Dahil ano bang sabi ni Kristo? Anong sabi ni Jesus dito? Kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, yun din ang ginagawa mo sa iyong Panginoon. Kasi refleksyonan eh. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang tao. Ganun yon. Ngayon, kung nakagawa ka ng mabuti sa kapwa, ginawa mo yan sa Panginoon. So, yun ang pinaka-rules na gustong iparating ng Diyos sa atin. At ang sabi ni Kristo, mga kapatid, sa dalawang utos na yan, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Kung baga, sa dalawang utos na ito, natupad mo lahat. Natupad mo lahat ha. Siyempre, kapag mahal mo ang iyong Diyos, siyempre, hindi ka lalabag sa Diyos. Then, kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo sasaktan ang iyong kapwa. Kaya ang lahat ng kautusan ay napapaloob sa dalawang utos na ito. Natupad mo ang lahat ng kautusan. So, maraming gustong maglingkod. Bukas ay election. Ang ating mga kapatid na gustong maglingkod sa bayan ng Diyos. Okay? So, maraming gustong maglingkod, naghahangad na maglingkod sa bayan ng Diyos. Maganda yan. Isa yan sa magandang hakbang na dapat gawin ng tao. Maraming gustong maging lingkod ng Diyos at yun ay mahalaga sa Panginoon. Kaya hindi lang pwedeng kumain lang tayo, natutulog, magtrabaho. Kaya nga sabi ni Kristo, anong mapapala sa inyo? May sahod nga kayo,
O anong sense dyan? Hanggang dyan lang ba kayo? Kaya kung si Kristo talaga ang pinakapundasyon ng ating pamumuhay, paglilingkod ang kanyang motivation. Kasi ng paglilingkod at gustong makita ng Diyos yung paglilingkod na maka-Diyos, yung paglilingkod na makatao, yung paglilingkod na makatarungan at syempre nagpailalim sa authority ng Panginoon. Si Pablo nagsabi na dapat ang lahat ay magpapailalim sa pamamahala. Sino ba yung namamahala? May presidente tayo. Sino ba yung may authority? May mayor, may gobernador, may congressman, may kapitan. Okay? Dapat ang tao ay nagpailalim kasi utos din yan ng Diyos na ang lahat ay magpailalim sa pamamahala o kautusan. So ang tumulong sa kapwa, dakila sa kaharian ng Diyos. Yan. Ang pagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa Diyos at dakila yan. Ito yung sabi ni San Juan. Makinig kayo. 1 John 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid o kapwa. Ano ang tawag dyan? Ano ang tawag? Kung mahal mo ang Diyos, and then napupuot ka sa kapwa mo, ano daw ang tawag niyan? Ano ang tawag? Ano ang tawag nun? Hindi pwedeng nagmamahal ka sa Diyos. Hindi mo mahal ang iyong kapwa. At hindi rin pwedeng nagmamahal ka sa iyong kapwa na hindi ka nagmamahal sa iyong Diyos. Kasi ang tawag ni San Juan doon, sinungaling. Kasi hindi nga pwede. Para bagang yan ay isang batas na kapag nagawa mo ito sa Diyos, automatic na gawin mo rin yan sa kapwa. Kung mahal mo yung kapwa, automatic na mahal mo ang yung Diyos. Kasi reflection. Okay? Ang kapwa mo ay mukha yan ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang kapwa natin ay mukha ng Diyos? Naniniwala kayo? Yun ang sabi ni Kristo Nilikha tayo kawangis ng Diyos. Kaya tayo ay kamukha ng Panginoon. Okay? So, mga kapatid, kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, yan ang sabi ni San Juan, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Diba? Magsasabi kayong mahal niyo ang Diyos na hindi nakikita, pero yung kapwa ninyong nakikita, hindi niyo kayang mahalin. So hindi daw, ang pagtawag daw niya doon ay pagsisinungaling. Sa verse 21, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapwa. Walang kabuluhan lahat kung wala dito ang pag-ibig. Tama ba ito? For example, nasa iyo na ang lahat. Wala kang kapwa. And then, wala kang kapatid. Paano yan? Wala kang pamilya. Mayaman ka, wala kang ganon. Anong mangyayari sa buhay? Ang term nga nila para kang estatwa. Maganda nga, estatwa ay maganda. Pero walang buhay. Kaya hindi naiintindihan kung ano ang kabuluhan ng buhay. Kaya huwag kayong maging estatwa. Kaya dapat umiiral yung pagpapahalaga at pag-ibig natin sa isa't isa. Doon kasi nakabase ang lahat, mga kapatid. Kaya walang kabuluhan lahat kung wala dito o hindi napapaloob ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang siyang nagpapasaya, nagpapaligaya, then sabi dito, hindi mapapantayan ng anumang bagay. Kahit pera o kayamanan pag walang pag-ibig. Parang batingaw lang daw. Natunog ka lang, wala namang naging masaya sa iyo. Okay. So, ano ba ang pag-ibig? Bakit mahalaga ito? Sa mga pinagdaanan natin, meron kasing tatlong pag-ibig tatlong uri ng pag-ibig. Ano yung una? Maraming nagmamahal. Di ba may kasabihan na dahil binibigyan mo ako ng tsokolate, mamahalin kita. Ano bang ibig sabihin doon? Dahil binibigyan mo ako ng tsokolate, mamahalin kita. Di ba parang conditional naman yun? Dahil lagi kang nandyan, mamahalin kita. Ang pag-ibig na tinutukoy ng Diyos ay hindi conditional. Yung agape love. Na maging ano ka man, maging sino ka man, o ano ka man sa daigdig na ito, mahalaga ka sa Diyos. Ang Diyos nga di ba? Ang mga Pariseyo nagsabi, bakit si Jesus andun sa mga makasalanan?
Bakit si Jesus nagiinom? Kumakain, nakisalo sa mga tax collector. Di ba? Kaya doon nakita ni Jesus yung saysay ng buhay sa pagpapahalaga natin sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Okay? Yung pagpapahalaga ni Jesus ay isang napakalaking ambag sa kasaysayan ng pananampalataya. Dahil doon nila naintindihan ang pananampalataya. Ang akala kasi nila noon kapag nagsimba ka, okay na. Di ba? Yun yung understanding natin. Sa simba ka lang, okay na. Ano pa? Gumagawa ka lang ng mabuti, okay na. Hindi yun sapat sa Diyos. Dahil ang kabutihan, dapat na isagawa mo yan, nalasap mo yan sa kapwa mo. Yung taong ginagawa ng mabuti, yun ang gustong iparating ni Kristo. Hindi yung self-righteous lang. Huwag yung self-righteous. Dapat ipakita talaga natin sa kapwa yung paniniwala, yung katotohanan at yung pag-ibig na inaasam-asam natin. Sabi nga ni Pablo, kung gusto mo talagang maging masaya, kailangan mo ng pag-ibig. Gusto nyo bang maging masaya? Yan, simulan natin sa pag-ibig. Yung pag-ibig na tinutukoy ng Diyos ay pag-ibig na Kristiyano. Ano ba yung pag-ibig na Kristiyano? Kahit hindi kayo kadugo, magkakapatid tayo. Di ba? Hindi tayo magkadugo eh. Pero ang turing ni Jesus sa atin, kapatid, kahit hindi tayo kaano-ano, pero ang turing ni Kristo, mga anak ng Diyos. So, kung ganun ang pananaw natin sa buhay, doon natin malasap yung kabuluhan, yung halaga, yung pag-ibig at ganda ng buhay sa daigdig na ito. So, walang kabuluhan lahat mga kapatid kung hindi napapaloob dito ang pag-ibig na tinutukoy ni Kristo. Okay? Ang umiibig ay hindi nagkukulang kailanman. Yan. Totoo ba yan? Parang ang nakita kong nagmamahalan na nakita ko sa social media ay si Tita Anita at si Tay Binso. Sumasayaw pa yan eh. So, yan, isa yan sa mga magandang halimbawa na ang pag-ibig kasi gumagawa siya ng paraan paano sila maging okay, paano gumanda, paano sumaya. So, sa kunting banding, saya na pinapakita natin, doon lumakas yung relasyon natin sa isa't isa. So, ang pag-ibig ay magandang kanyang ninanais. Sabi dito, walang mapapala ang tao kung wala sa kanya ang pag-ibig. Maging nonsense lahat. Kahit magaling ka, expert ka, genius ka, kung hindi talaga connected tayo sa isa't isa, kung wala ba tayong ugnayan, di ba? Kung wala tayong ugnayan sa isa't isa, para ka lang monumento na nag-iisa sa daigdig na ito. Okay? So, kailangan nating ibahagi ang pag-ibig natin. Ano ang mapapala ng tao kung iiwasan ka ng lahat ng tao? So, walang mapapala ang tao. Dapat tayo ay magkaugnay kasi yun din ang nais ng Diyos. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng pag-ibig. Walang kabuluhan lahat kung wala ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos lamang ang nakakaintindi sa mga pinagdaanan natin. Take note ha? Ang pag-ibig lamang ng Diyos ang nakakaunawa sa sitwasyon. Di ba may term tayo, ano ko ba, nagpakamartir ka? Pero alam nyo, yun ang totoong pag-ibig. Tama po yun. Yung mga nagpakamartir, totoo kayong nagmamahal. Hindi kayo bumibitaw. Hamon yan. Mga kapatid. Pero yung, di ba, ang panahon kasi natin, karapatan ko ito. Di ba yung sa ibang bansa, nagpakasal ngayon, kinabukasan, hiwalay. Nag-divorce. Dahil ang tinitingnan nila ay right, karapatan. Yun, kung ganun ang mangibabaw sa tao, karapatan ko, ay di tayo magtagal. Hindi tayo magtagal. Pero kung pag-ibig ng Diyos ang nangibabaw sa tao, kaya mo siyang intindihin. Kaya lang, ayusin nyo. Hindi naman pwedeng maging okay ang lahat kapag hindi na inaayos. Okay? So maganda po yan. Kaya mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at ibigin natin ang kapwa gaya ng ating mga sarili dahil dalawa ang kakahantungan na tinutukoy ng Diyos. Madali sa iyo ang kaharian ng Diyos. And then sabi ni Kristo, mapas sa iyo ang kaharian ng Panginoon. So naway makamit natin yan kasi
Gusto natin yung paraiso at kaharian ng